Hi guys, so welcome back sa ating channel guys. Welcome sa toang mga followers o subscribers guys diya sa Davao City, ga Jinsan. Okay, shout out din sa ating mga katiits na nasa ibang lugar sa Bicol at Sambales guys. Ayan, shout out sa mga taga Cebu. Ayan. So for today's video guys, ay share ko sa inyo kung paano ito gamitin o paano ito i-set up itong ating Tesla 4. Ayan guys. So, itong Tesla 4 guys, ipapakilala ko sa inyo sa mga bago pa lang, sa mga baguhan o sa mga wala pang ganito guys. Ito kadalasan ito guys na ginagamit sa mga treasure hunter na wala pang 3D o wala pang mga scanner. So, locator lang muna tayo guys. Ayan. So, ito mura lang naman itong ating locator guys. At ito yung order ng ating katis from Lanao del Sur. Shout out sa inyong mga bro, mga kagrupo ko dyan. Marami sila dyan sa Pitugo at sa Lanao. Ayan. So, ito guys, paano natin i-set up? Titignan natin, subukan natin i-on itong unit. Ayan, naka 5,000 hertz po siya yung kaniyang setup ng hertz ng frequency niya. So ngayon ang gagawin natin guys ay adjust natin siya pagka on ng ating unit, adjust natin siya ng 6,000 o 6,500 hertz. Yan po yung gagamitin natin para malakas po siya sa mga volume deposit o yung mga malalaki. Halimbawa po may 10 bars po sa isang kahon, tapos nasa 12 meters deep po siya. Yan po tinatawag na rin po natin na isang volume. Hindi volumes of load, kundi volumes of frequency. So gagawin natin dyan, isi-set up natin itong ating unit. O una, kakabit natin itong kanyang cable wire dito sa handle grip ng ating locator. Tapos i-connecta naman natin itong wire, baliktaran po yan. So kukonek po natin dito sa unit box ng ating Tesla locator. So ayan po, after na makonect po siya guys, ngayon titignan natin itong kaniyang frequency hertz dahil nga ay naka-mode ito ng 5,000. So ibig sabihin kasi ng 5,000 hertz guys ay lahat na, kahit na po yung maliliit na mga magnetic doon sa ilalim ng lupa. Ayan po. So ngayon ang gagawin natin, press natin itong menu. Tapos ayan, makikita natin 5,000 hertz po siya. So pipindutin lang po natin itong up or down. So sa akin, down po ang pinindot ko, tapos tataas na po yung frequency hertz. Ayan po siya, from 5,000, so aangat at tataas po siya hanggang po sa 6,000 yung ating frequency hertz. Ganito po kasing explanation yan guys. Yung 5,000 hertz kasi ay nagdi-detect po siya ng magnetic field sa item o sa minerals ng lupa. So ngayon itong treasure nakabaon ng more than 15 years o kahit sabihin natin panahon pa ng gera. So ilang taon nang lumipas, 80 years siguro, something. And then nagkakaroon po siya ng magnetic field. So connected po siya ng magnetic field sa lupa. So ngayon guys, yung magnetic naman, yung magnet doon sa items na naibaon sa lupa, yan yung mahahagip ng ating mga locator at detector. Ngayon guys, merong ginawa yung mga Hapon na magnetic field. Meron silang ibinaong magnet doon guys na anti-detect. Yan yung tinatawag na decoy. So karamihan po guys na gumagamit, ang daming mga local hunters guys na gumagamit ng mga Japan Aura, kahit na ano-anong stick. So sinasabi pa nila doon sa mga vlog nila guys na hindi daw nakaka-detect ng decoy kasi may anti-decoy na daw. Hindi po pwede yun guys, dahil yung magnetic nga yan yung tutulak doon sa
frequency ng isang locator. Yan yung tutulak palayo. So ibig sabihin, ganito guys, yung magnet na ibinaon sa lupa ay yan yung tinuturo ng mga locator pag nasa malayo ka guys. Tandaan nyo guys, pag malapit naman kayo doon sa yung magnet na yon, kasi yung magnet na yon ay magkatabi lang o malapit lang, 2 to 3 meters distance lang yung load. Tapos yung magnet naman guys, ang ginagawa niya, itutulak niya yung force ng detection o sa detector mo guys. So itutulak niya palayo doon sa item. So ibig sabihin, hindi mo mahahagip o hindi mo madidetect yung treasure load kapag hindi mo po tinanggal yung magnet na ibinabaon ng mga Hapon guys. So kailangan mo munang, ang gagawin dito ay isiset natin ng 6,000 para hindi na po siya didetect doon sa magnet na ibinaon nga. So direksyon o direkta na po siya doon sa malaking load o sa totoong load guys. Yan po. So ituturo ko rin sa inyo guys kung paano ito gamitin sa field. Kasi meron tayong gagawin ditong magnet test. O iti-test natin siya sa magnetic doon sa area guys. Ayan po, itong video natin guys ay pagtuturo lang ito guys sa pag-set up at kasama na rin yung pagtuturo sa mga kung paano pag-locate. Yun lang guys, thanks for watching guys.